Sa front office mismo ng Lakers nanggaling na walang balak yung mga to na ilagay sa trade blocks itong si Jared Vanderbilt at Gabe Vincent. Dahil may mga report na pwede nga raw talagang magamit sana ng Lakers yung dalawang to para bumuo ng trade package para makakuha ng mga elite defender o isang center. Pero malinaw at naging clear na wala silang balak i-trade yung mga yan dahil nakikitang malaki yung pwedeng maging parte ng mga yan sa rotation nila sa susunod na season. Si Bando nag-average last season sa regular game ng 4.1 points, 5.1 assists, 1 steal sa 36 game in 16 minutes. Pagpasok naman ng playoffs, bumabayan mula sa 12 points sa 5 games nila kontra Timberwolves. Samantalang si Gabe Vincent merong 72 games sa regular season at may 6.4 points at 40% na field goal kasama yung 35.3 point percentage at 71% na free throw. Kaya talagang efficient itong si Vincent pagdating sa outside play. At itong si Jared Vanderbilt pagdating sa hustle naman sa pagiging defender. Sa silver screen and roll, si Vanderbilt may pinakamataas na plus minus sa team over the last 6 game nila. Kahit limitado ang playing minutes niya, nagpakita pa rin yan ng malaking impact nga pagdating sa depensa. At isa yan sa kilalang energy shifters, energetic, versatile defender na kayang mag-cover ng maraming positioning. Kaya't nakikita na mahalaga talaga ang kanyang return para sa Lakers defensive identity. Sa report naman na galing sa Clutch Point, nasabi na rin natin yung mga source natin dyan, si Vincent ang nasa role pagdating sa steady influence sa second unit dahil sa pagiging dependable catch and shoot 3-point weapon nito at pagpapanatili ng energy and defensive grit. Kasama nga si Vanderbilt plus meron na silang Marcus Smart ngayon sa lineup mga pare koy. Huwag nating kalimutan na isa rin yan sa nakikitang dahilan kung bakit iniingatan na ngayon ng Lakers itong si Vanderbilt at Gabe Vincent dahil pwedeng maging malaki yung impact ng mga to para kay Marcus Smart na veteran defender at magiging anchor nila sa perimeter defense na pwedeng mag-lead sa mga to mismo. Dahil nakikita mismo mga pare ko na ang kombinasyon nila Jared Vanderbilt, Vincent, energetic wing defense at spot up shooting. May complementary style nito para kay Smart, flexible na defensive rotation, aggressive sa perimeter coverage at pagkontrol ng tempo ng game. Kaya malaki ang pwedeng matulong ng tatlong to pagdating sa defensive rotation ng Lakers sa susunod na season. Dahil isa naman talaga sa naging problema ng Lakers last season ay yung kakulangan ng mga to sa perimeter stopper para sa mga elite guard tulad ng nangyaring playoffs run nila sa Timberwolves dahil napapaligiran yung mga to ng mga elite guard tulad nga mismo nitong si Anthony Edwards, McDaniels, Mike Conley, Donte DiVincenzo. Kaya sobrang nahihirapan ng Lakers dyan kahit meron pa silang Finney-Smith no na two-way player hindi naging sapat yan kasama si Bando at Jordan Goodwin pa. Kaya nga mas pinili ng mga to si Marcus Smart na makuha sa free agency isang veteran defender na magle-lead sa kanila pagdating sa defense at makakatulong sa iba pa nilang wing. Kaya nga ngayon sa report mismo ni Joe Banbua ng The Athletic, ang Lakers umaasa na lang ngayon na makuha nila ang healthy version nila Jared Vanderbilt, Gabe Vincent at Marcus Smart dahil madalas abutin yung mga to ng injury pagdating ng mid-season. Kaya kung mananatili nga raw yung mga yan na healthy sa buong season nakikitang ang perimeter defense, athleticism at shooting ng trio na to ng Lakers magbibigay talaga ng matibay at high level na defensive depth nila. Si Marcus Smart ang isang elite defender, hustle guy at resistant tone racer. Isang player na magpapataas ng energy at disiplina sa buong team. Kaya yung kombinasyon nila Jared Vanderbilt at Vincent ngayon sa Lakers ang nakikitang maaaring effective at magandang kombinasyon pagdating sa defensive grit.